Ito ang ating gagamitin sa espesyal sapin-sapin. Bago tayo magsimula, ipakita ko po sa inyo kung paano niluto ang ating minatamis na langka, yang coconut, latik, at grated coconut. So, umpisahan po natin sa grated coconut. So, lutuin natin yung ating grated coconut hanggang sa mag-brown para ito yung ating toppings. Ready na yung ating grated coconut. So, dahil medyo mahaba yung kanyang, ito medyo mahaba siya, ikat natin siya ng pino. So, done na yung ating grated para masarap, minatamis na langka. So, yan. So, yung sauce niya rin po yung gagamitin nating panlaga sa kanya. Kunti lang po. Yan. So, lagyan natin ng brown sugar. 2 tablespoon lang. Yan. Okay. So, kailangan yung patuyuan talaga na gusto yung langka ninyo. Kaya, para maganda po siya at maayos niyo po siyang makat. Ayan. So, kunting sauce lang ilagay nyo. Then, 2 tablespoon na brown sugar para mabilis niyo po siya matatuyuan. Okay, done na siya. So, yan po yung langka natin. Done na. Cut na siya. So, unahin muna natin lagyan ng kunting sabaw. Kunti lang po. Yan. Yung para mabilis lang siya matuyo. Ganyan din. Lagyan natin ulit ng 2 tablespoon na brown sugar. Pwede naman siya, kayo po kung gusto nyong matamis yung ating langka or itong coconut, pwede nyo rin po siya na i-cut na direct lang at isabay na. Pero gusto ko kasi ng medyo matamis dahil nagbawas po tayo ng white sugar sa ating base mixture dahil minatamis po yung ating yang coconut saka langka. Habang nagpapatuyo po tayo ng ating yang coconut, so isabay natin yung ating latik. Ayan. Ayan, 1 can coconut para po sa latik natin. So, ayan, natuyo na yung ating yang coconut. Maganda po talaga siya pag gawing minatamis dahil malambot po yung kanyang laman. Ito po, malambot po yung ating yang coconut pag gawing matamis. Okay. Then, so ito yung ating latik. Hayaan lang natin siya hanggang sa matuyo. Okay. So, tulad din po ng langka, i-cut natin siya ng medyo maliit. Okay. Kailangan natin siyang i-cut para once na nag-slice po tayo ng ating sapin-sapin, hindi po masira yung ating sapin-sapin. Yan. So, tapos na yung ating yang coconut. Tapos yung langka at saka yung grated coconut. So, ayan. Haluin natin ng kunti. Ayan. Kita nyo, nag-brown.
Ganyan lang po magawa ng latik. Patuyuan lang yung ating coconut milk. Dahil na po yung ating latik. Patay natin yung apoy. So, kumpleto na yung ating gagamitin. Ayan. So, meron na tayong latik. Nasala na. Okay. So, gagawa na tayo ng ating base mixture. So, meron tayong dango mochi glutinous flour. So, ito 500 grams ang isang pack. So, dalawa, 1 kilo po yung gagamitin natin ngayon gagawin. Pag marami po yung 1 kilo sa inyo, hatiin nyo na lang po yung ating recipe. Ilagay ko po yung exact measurement sa description box. Paki-check nyo na lang po. So, add natin yung sugar. Nagbawas pa ako ng kunti ng sugar. Dapat ay 200. Ayan siya. Tamis po yung ating idadagdag dyan. So, lagyan natin ng coconut milk. Then, i-add po natin yung ating condensed milk. So, add lang po. Then, i-mix nyo po ng maayos na wala pong maiwang, mga bilog-bilog. Yan, nawala po siya. Mix nyo lang po. Yung sa latik na natin ginawa, yung coconut oil niya. So, lagyan po natin ng 2 tablespoon ang ating mixture. Dahil hindi po ako kontento doon sa ating coconut milk. So, nag-add po ako ng 2 tablespoon. Okay. Pag pure coconut po yung gamit ninyo, hindi nyo na po kailangan lagyan ng coconut oil. So, dahil can po yung ginamit natin, hindi pa ako kontento doon sa kanyang sa kanyang coconut. Okay. Then, isalain po natin. So, ayan. So, kailangan nyo talagang salain. Nahati na natin sa tatlo yung ating base mixture. Lagyan natin ng violet at saka yellow. So, ang isa po ay white lang. Okay? So, ihiwalay natin to. Then, ang yellow po dito kasi sa Japan ay hindi masyadong nag-yellow. So, dagdagan ko siya ng orange. Ito, wait lang. Orange. Ayan, orange. Galing Pinas po to. Ang ubi ko ay galing din pong Pinas. So, ayan po.
Okay, yung baking pan po natin, lagyan natin ng coconut oil. Ito po yung galing sa latik na ginawa natin. So, yung ating kitchen towel. Okay. Pati dito sa gilid para hindi siya magdikit. So, dalawa po yung aking baking pan. Hatiin natin siya sa dalawa. Kasi hindi siya magkasya dito, hindi magkasya dito sa ating baking pan ang ating mixture. So, ang first layer natin, steam natin ng 10 minutes na kailangan medyo dito mag-dry na siya ng konti para hindi maghalo yung ating next layer. So, ayan. After 10 minutes, okay na yung ating first layer. So, depende po sa baking pan ninyo kung maliit ba o malaki. I-adjust nyo lang po yung time nyo sa pag-steam. Kasi, pag malaki po, mabilis naman siya maluto. Pero pag maliit po, at marami kayo nilagay, ay medyo matagal po yun. So, okay na yung ating first layer. Lagyan natin ang second layer natin. So, ang second layer natin, i-steam natin ng 10 to 15 minutes. So, okay na yung ating second layer. Ilagay na natin yung ating last and third layer. Okay. So, sa last po, dito na tayo mag-steam ng 30 to 40 minutes. Gusto ko siyang maluto ng maayos at kasi masarap siya kapag luto siya talaga dahil yung oil niya, ayan. So, done na po yung ating sapin-sapin. Okay. Ito yung unang salang natin na ang third layer niya ay white. Ito naman yung pangalawang salang natin na ang third layer niya ay violet. So, binaliktad ko po doon sa una nating salang. Kaya ganyan, maganda po yung kanyang taas, smooth, at saka, ayan, nilagyan ko po ng kunting coconut oil. Kung wala na po kayong coconut oil, cooking oil po ang ilagay nyo para hindi po mag-dry ang ating sapin-sapin. Tapos lagyan po natin ng toppings, latik at saka ayan po yung grated coconut. Sana po nagustuhan ninyo at itry nyo po, tiyak na mag-enjoy po kayo dahil tatlo po ang lasa ng ating sapin-sapin. Malalasahan mo yung langka, yung ubi, tapos mangunguya mo yung buko. Tatlong lasa po. Masarap. Ang langka nangingibabaw. Ang sarap niya, ang sarap. Sarap. I-tap ang notification bell para updated ka sa next video ko. Thank you for watching. God bless you. See you in my next vlog.